Kapatid Street. Itong street na to na para bang hindi na gumalaw ang traffic, no? Oo nga. Itong kotse mo, laging ganyan. Ano ba yan? Ganyan yung stock dyan. At saka ayusin nyo nga yung mga banderitas dyan nung isang linggo pa tapos ang fiesta. Dito naman tayo, ma. Teka, parang mas makulay Favorite ko sa to. Uy! O kaya. Mama, nasa Taytay ba tayo? Very Taytay good. ata to. Uy, may sale! May sale! 70%? Paano yan? 3 pesos na lang ba ito? Uy, meron sila mga oversized jacket. Ma, Ay, di. sakto lang yung size nito sa akin, dito oversize. Okay, tignan ko nga. Ay, andito pa lang ating kasulatan. Wow, kala mo naman surprise. Isa na lang natin. Mga napupulo talaga natin sa mga okay, no? Okay, eto na ma. Eto na ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Hindi pang chikang Marites, pero kwentuhan na ang Marites! Okay, simulan na natin. Music, please. Kailangan pang... Nasa mood na tayo. Mas masakit pa sa sampal ang realisasyon na hindi ikaw ang paborito sa sarili mong pamilya. Isang taon lang ang agwat namin ng kapatid ko. Pareho kaming babae. Pero sa bahay namin, dahil siya ang bunso, parang siya lang ang nag-iisang anak. Birthday ko noon, ako ang walang regalo, ang atensyon nasa bunso namin. Pag nag-aaway kami, siya ang laging kinakampihan. Sa kanya napupunta ang mga bagay na gusto ko. Ako pa ang napagsabihan na mas matanda ako, kaya dapat umintindi. Sa tiyangge, siya ang unang pipili. Kung ano ang hindi niya type, yun ang para sa akin. Para akong ukay version ng kapatid ko. Siya, isang paalam lang, pwede nang gumala. Kapag ako, laging may curfew, may sermon, at may audit report pag-uwi. Kapag siyang nilalagnat, uma-absent sina mama at papa. Kapag ako naman, bahala na akong magpagaling. Hindi ko alam kung sensitive lang ba ako o may favoritism talaga. Minsan sumasagi sa isip ko na bakit parang siya lang ang anak. Normal lang ba ito? Hanggang kailan ako ang laging mas matanda na dapat umintindi? At kung sabihin man ng mga magulang ko na pantay ang pagmamahal nila sa aming magkakapatid, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin ito maramdaman? Taken for granted, gal. Kaya pala nasa ukayan tayo, feeling niya siya yung Oo. ukay. Naintindihan ko bigla. Naintindihan parang mo? Kanina pa Share to share? Ilan ba kayo magkakapatid, Nikki? 3. Ikaw ang? Akong ate. Ate. At meron din kaming bunso. At syempre, yun naman sabi niyang lahat, di ba? Pinaka-spoiled si bunso. Pero siguro, yung unang line pa lang, no, na narinig ko kanina, parang hindi ako paborito. Pero dapat ba talaga may paborito? Di ba dapat wala naman? So, wag mo rin ilagay sa, siguro kay, Taken for granted. Taken for granted. taken for granted. Mo rin ilagay sa Sino ba ulo, nagsulat dapat nito? may ano. Sino ba nagsulat nito? Diba, mama, baka ikaw nagsulat sa ulo natin. Dapat So, may dapat walang favorite para sa'yo. Wag mo rin Anthony. isipin na ano. Pero number 1 dyan, kausapin niyo yung parents mo. Tapos ilatag niya, ang dami niyang napansin. And in fairness, talagang, di ba, may punto lahat yon. So siguro dapat i-open niya muna sa parents niya kung bakit kaya gano'n. So, kumbaga si ate, kausapin niya lang muna yung parents niya. At ipaalam ko ano yung Alam, anong nararamdaman niya. nararamdaman? At ikaw, mama, anong palagay mo? Ayan, kasi nandun na sa kabila, bilang nanay, di ba? Gusto ko nga marinig Bakit yan. kung- ganun, ma? Oo, gusto ko marinig yan. Para bigyan... Bakit? Hindi, kasi para mabigyan din ako ng pagkakataon na ma-explain din kung ano naman ang nasa side ko. Ako bilang magulang sasabihin ko, sang-ayon ako na wala dapat favorite. Pero hindi mo matatanggal na meron kang yung bang mas kabagay o kasundo. Yung parang ito kasi pareho kami mahilig magsayaw. Ito pareho kaming gusto mga movie, ganyan. Na mararamdaman nung iba na baka favoritism. Pero sa totoo lang, kung marami kayong anak, mahahanap mo kung ano yung mga commonalities ninyo. Tapos papantayin nyo lang. Siguro yung effort din na siguraduhin na walang nalileft out. Pero dagdag ko lang kasi nakikita ko rin si Nikki doon kay panganay na. Oo, si ate. Yung sabi,
lagi sinasabi ng father-in-law ko, parang the problem with being reliable is being relied upon. Kapag ka ganun ka, responsable ka, talaga, ikaw talaga yung aasahan. Pero totoo ba yun, Mami Chicks, na usually, mas nandun ang parents para dun sa anak na mas nangangailan? Parang the prodigal son, di ba? The Oo. parable of the prodigal son. Oo. Tsaka ang isa pang siguro, meron tayong mga bias. Kung minsan, yung sinasabing, ang tawag doon, confirmation bias, kung ano yung gusto mo makita, yun na makikita mo. So, dahil masama na ang loob niya at feeling niya talaga na meron ng problema kasi nga may paborito, yun lang ang nakikita niya. Lahat ng mga parang nagpo-prove na, oo nga, mas paborito yun. Pero I'm sure kung bigyan mo ng oras, yung isipin mo, Ang magulang mo. or Oo, ano ba yung parang, mag-explain. ano ba yung parang pinaka-paborito ko tungkol sa mga magulang ko. Yung sobra siyang, lagi niya akong, kung ano man, parang pinalaki niya ako ng tama. Siya nagturo sa akin kung bakit ako yung ganito. Mahanap mo yon. Kasi Tingnan nandun sa ka ibang time, anggulo. Oo, nandun ka sa time na talaga medyo naawa ka sa sarili mo, di ba? Pero sobrang naiintindihan ko at lalo nang naiintindihan ko si Nikki. Di ba? Sinasabi. Hindi. Pero sobrang Hindi relate nyo ko alam. sa amin. Hindi nyo Ano alam. sinasabi on Ito, air? panganay ka rin naman. Panganay ka naman, nanay ka pa. Oo, So, mama. ano? Ako kasi naman, Oo. medyo di ko alam kung may halintulad ko yung sitwasyon ko. Pero ako kasi, I was a breadwinner for a very long time. In fact, 12 pa lang po ako nagtatrabaho na po ako. At dahil yun sa, hindi naman dahil gusto ng magulang kong patrabahuin, ako tatrabaho naman yung pareho kong magulang. Pero dahil ako din, parang nasa DNA ko na, kumbaga, na innate na sa akin, mama, to wanna help my family. Ngayon, ang nakaugalian ko, kaya hindi ko rin siguro parang tinignan yung mga kapatid ko na mas paborito sila, ay dahil parang feeling ko, isa na ako dun sa mga naging magulang. So, ang naging wahig ko ay kapag nakikita ko na, kunwari, yung nanay ko, mas matutok siya dun sa kapatid kong lalaki, tapos yung tatay ko, mas dun sa babae, nagtitimbang ako ngayon. So, I try to be the parang parent. Kaya pansinin mo, mama, di ba si Bam pag nandito, hindi asan ate ang ano niya, Oo nga pakiwari niya, eh, parang totoo. magulang. Pinupo ka nga eh. So, sa akin, siguro kay taken for granted, Gal, minsan tignan mo rin yung pagkakataon na blessed ka kasi hindi ka kailangan arugain lalo ng iyong pamilya. Kumbaga, may tiwala sila sa'yo na kahit anong mangyari, pero alam mo, try mo ring magpabebe. Take it for granted. Hindi, totoo. Alam mo ba yung magulang, ang gusto lang naman natin ay forever maramdaman na kailangan tayo ng ating mga anak. At minsan, kapag ikaw pinalaki kang malakas, kagaya natin, Nikki, perong tendency na isipin ng magulang na hindi niya muna tayo kailangan at hindi yun intentional sa kanila na iparamdam sa yung mas dun sila sa kapatid ng As a isa. mom naman yan. Oo, Noted, ganun magpapabebe yan. na. Pabebe ka, tingnan mo, try mo. Noted. Parang sabihin mo, ay, masakit yung ulo ko. Tapos makikita mo, the parents will automatically step up and say na, ay, meron palang panghihina yung anak kong ito, ako na muna. Ganun. Kaya sa lahat ng mga taken for granted dyan, itong writer natin, parang no. Uy, taken for granted, dali ka dito. Ayun, sorry. Ayun na pala. Sorry, ma. Sorry. Ito yung mga panganay na Ito yung mga nanganganay. taken for Okay, granted na. oo. Taken Ano for granted masasabi? tong dalawang to. Diba? Taken for granted. Uy. Ay, isa pa pala to. Uy, may alam. Uy, teka muna. Tatlo pala silang taken. 70% off. Para kay EJ, bagay ito sa Yeah! Uy, I know, Tito Alvin, thank you for coming to work today. Ayan, may flat mo. Lagi na may panahon na. Para sa'yo. Pero di ba, mama, Oy, ganon. and we're proud of you. Yun talaga yung pinaka-mensahe doon. Tanggapin niyo yun bilang patunay na kayo kasi ay responsable at maaasahan. At wala nang mas masarap na feeling pa na yung malaman na ganun ang pagpapahalaga sa inyo ng magulang niyo. Na kasangga Kasangga, kayo. tama, mama, na may believe sila sa'yo. Kaya, Noted Nikki. po. Noted. Okay. Nako, taken for granted, Gal. Ang ganda ng kwento mo. Salamat sa pag-share mo. At palagay ko marami mga ate dyan at kuya ang nakarelate. Sa mga gustong-gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group, nakapin yan sa aming official FB page. Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.